So alright guys, magpapalitan tayo ng brake pad ng ating Click 160. Oh, wala na guys, pudpud na pala talaga yung ating brake pad. So ayun guys, naninisan na natin yung ating caliper. So ikakabit na natin yung brake pad guys. Okay, alright. Good morning guys. Ayan, so welcome back ulit sa ating channel. So papasok ulit tayo sa trabaho. Mag-8 na, 7:42. So dapat 7 ang pasok namin, pero nag-request yung kapalitan ko na. Nag-request ang kapalitan ko na 8 ko siya papalitan kasi mamaya 8 na siya papasok dahil may pupuntahan siyang asikasuhin. May pupuntahan siyang na asikasuhin niya ngayong araw na ito. So okay lang. Dahil sa duty naman namin ay wala namang kaming oras na sunod. Wala kaming time in time out na specific na oras. Pero meron yung 7 o'clock. Kaso lang, syempre, pwede sa amin, pwede naman makiusap kasi single post lang naman kami. 7 to 7 talaga palitan namin. Kaso lang, pwede naman magpaalam para may lakad talaga at importante ay makakapunta. Tulad yan may lakad siya ng alas 8. Bali 12 pa naman. 11 or 12, mga ganon. Mga ganong oras yung lakad niya, 11 or 12. 8 ko lang siya papalitan. So okay na yun. So yung gamit natin camera ngayon guys ay yung old cam ko na SG Cam 4000. Tinry ko lang uli kung gagana pa siya, kung maayos pa ba yung recording niya, at kung magagamit pa siya para pang extra camera natin. Ginagamit ko naman ito noon pero nakabili kasi tayo ng second hand na Hero 5 kaya nagpalit tayo. Kaya yun ang ginagamit natin, yung Hero 5. So ngayon, na-try lang natin to para meron lang tayong pang backup na camera na magagamit sa mga rides natin. Pero yung nito, ginamit ko mic pang external. Itong gamit ko yung cellphone natin pang mic. Dahil yung mic nito, sira. So gumamit lang tayo ng wireless, yung Bluetooth na microphone para magamit natin yung meron siyang boses. So separate yung pag-i-edit i-export ko yung video tapos i-export ko yung boses. Meron siyang audio. Wala kasi tayong microphone na sira na yung microphone nito yung SG Cam 4000 natin. Maganda naman yung copy nito dati, pero titingnan natin ulit ngayon kasi ito naman talaga yung gamit ko noon nung wala pa yung Hero 5 natin. Ito yung gamit natin. Yung nga lang medyo maalog, gawa ng wala siyang stabilization. So minsan ginagawa ko na lang, ini-edit ko yung stabilization dun sa sa ginagamit nating editor, yung CapCut. May stabilization doon. So pag na-stabilization ko, medyo siya, nag-i-expand siya ng konti. Kaya hindi makita yung view pag bumabiyahe ako. Tulad yan, hindi na makita ang view. Tinatakpan na ng truck. Pero wala naman kayo makikita ang view kasi gawa ng puro sasakyan. Traffic Overtaken natin yung truck pag maluwag. Matatagalan tayo pagka hinintay natin siya. Marami nga ng sasakyan. Ayan. May tricycle, sayang. Wow, sayang. Yun na sa timing Yung mga tricycle
Mamaya pala guys, magpapalit tayo ng brake pad sa harapan. Tapos mag-change oil tayo. Timing lang natin na medyo walang tao sa pwesto natin para makagalaw tayo kasi gawa ng ano, mahirap din naman gumawa ng nagtatrabaho tayo. Pero pwede naman kasi wala namang gaanong tao dito sa amin. Kukunti lang yung mga homeowners namin dito. Mababait naman. Kailangan natin i-change oil sa red para sa 15 pagdating ng day off natin baka maka-rides tayo. Makapag-rides tayo ng Marilaki saglit. Ano lang, balikan lang. Ano lang tayo doon, nagko-coffee lang tayo doon sa may Marilaki. Coffee break, ano tawag nito? Coffee ride. Coffee break. Magko-coffee ride lang tayo sa Marilaki. So, titingnan lang natin. Pero hindi pa ako sure kasi, syempre, may duty ako ng hapon eh. Pag hindi umulan guys, siguro magagawa natin. Ano namin yun eh, change shift. Bali galing ako pang umaga nun. Tapos wala na akong pasok sa 16 ng umaga. Bali ang pasok ko na ay 16 na ng gabi. Kaya goods naman na makapag-ride sana. Kahit gabi sana. Kung may maistihan lang sana, ano. Kaso lang pag nag-camping tayo ng gabi, sayang eh. Hassle na sa oras. Bili lang tayo ng itlog guys. Pang almusal. Ay wala na. Lumpia na lang. Isang hotdog na lang at isang lumpia. Pang almusal lang. Pagsama mo na po. Apo. So bumili muna tayo guys ng isang pirasong hotdog tsaka isang lumpia. Pang almusal natin. Meron naman tayong munggo. Natira sa ulam kagabi. Mga alas 11, hindi pa naman masisira siguro yan. Dahil hindi nilagyan ni mama ng kamatis. Para hindi masira. Ulam kagabi yun guys, tira. So binaon ko na para mamayang tanghali ko. Yun lang. Pero mga alas 11 kakain na tayo yan. Para hindi abutan ng sira. Sayang kasi pag nasira. May car wash pala dyan. No? So manapit na tayo sa duty ko guys. Dito ako dumadaan sa may gilid kasi gawa ng ano, masyadong magraba yung kalsada. Sa gilid ako dumadaan para hindi mabako-bako yung ating gulong. Matutulis yung graba eh.
So andito na tayo guys. So alright guys, magpapalitan tayo ng brake pad ng ating Click 160. Brake pad dito sa ating harapan na gulong. Dahil pudpud na siya, kailangan na siyang papalitan. So kailangan lang natin ng tools na 8 para bubuksan natin to. Yung nasa baba 8. Yan, 8 to. Bubuksan na natin to guys. Baklasin agad natin muna to para hindi tayo mahirapan. Yan. So nabaklas na. Sunod natin babaklasin ay itong allen na flower. Baklasin din natin yan guys. Yan. Tapos baklasin din natin itong nasa baba. So tatanggalin na natin. Saka natin bubuksan yung reserba niya doon guys sa may caliper. Doon sa may reserba niya. Saka natin bubuksan yung reserba niya guys pagka kapagpalit na tayo ng brake pad. So ayun guys, wala na. Wala na talaga siya. So teka, tanggalin natin. Wala na guys. Pudpud na pala talaga yung ating brake pad. Wala na. So yung ginamit natin dito dati ay Nissin, yung kanyang brand. Ang ipapalit natin ngayon ay itong brake pad ng RevX. Ayan, RevX guys. So titesting natin ito. Ito yung ikakabit natin. RevX. So ikabit muna natin. Bago natin ito ikabit, linisin muna natin yung caliper natin guys. Nga pala guys, bago pala natin ikabit tsaka ilagay yung brake pad, itulak muna natin to. Itulak muna natin siya paloob itong piston. Dahil lumabas na ito guys eh. Pag nagpalit tayo ng bago, hindi na yan magkakasya dun sa dito niya sa brake rotor. Hindi na siya kakasya sa brake rotor. So mahirapan tayong ipasok. So kailangan nating itulak to muna. Gagamitan lang natin siya ng lumang brake pad natin, tapos tong itulak natin siya. So pakita ko sa inyo guys kung mamaya pag naitulak ko na. Bago pala natin siya itulak guys, buksan natin muna tong kanyang reserba dito para hindi magkaroon ng hangin. Kasi pag nagkahangin yan, mahirapan tayo, lulusot-lusot yung preno natin. So bubuksan lang natin para hindi magkaroon ng hangin itong brake master, yung kanyang reserba. So ayun, nabuksan na natin itong kanyang reserba, itong brake master guys. Pwede na natin itulak doon sa baba. Lagyan nyo na ng basahan para hindi matuluan yung flarings nyo ng brake fluid. Nakakasira ng kasi yan eh, nakakasira ng flarings. So ganyan yung level niya ngayon. Itutulak muna natin pababa yung piston. So ayun guys, nalinisan na natin yung yung ating caliper. So ikakabit na natin yung brake pad guys. Hindi naman ganun kalinis pero okay na yan guys. So kakabit na natin yung ating brake pad. Ito. So ikakabit ko lang muna guys mamaya videoan natin ulit. So bukas yung okay na yan. Kabit lang natin to guys para matapos na tayo. Natakpan na natin yung ating brake master, yung ating reserva dito. Natakpan na natin. Yan. And then naikabit na natin siya guys. So kitang kita yung kanyang hiwa sa pad.
Yan, ang monitoring natin yan, titingnan natin yan sa susunod na mga araw. Yan. So yun lang guys, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Please like and share and subscribe to my channel.